Hi everyone! So, today is July 29 and it's already 2:20 in the afternoon. So, today yung official na first day of class namin. It's because last week, grabe, ang daming naging bagyo tapos bumaha pa dito sa amin. Kaya, hindi talaga ako nakapag-prepare. So, ngayon ko lang actually natapos. Well, hindi pa tapos lahat. Pero at least kahit pa paano, medyo tapos na yung mga piniprint ko, yung mga nilalaminate, tsaka ina-assemble ko na mga gagamitin namin for our homeschool. So, papakita ko lang sa inyo yung ilan na gagamitin namin kasi marami talaga. It's because this year, parang plano ko talaga na gawin siya or seryosohin namin yung Charlotte Mason method. So, hindi kami, parang we're just gonna do away with the typical, alam niyo, nagsasagot ng mga textbooks. We will be more on the literature side, tapos mga stories, mga experiments, experiential learning. So, yan yung plan natin this year na gawin. Meron akong homeschool planner na ginawa. This is new. So, bago lang to na homeschool planner. Nandito yung mga anak ko, kaya medyo maririnig niyo yung mga ingay-ingay kasi mag-start na kami ng aming homeschool. So yan, bago tong homeschool planner and ginawa ko to talaga na parang nandito na lahat. Hindi niyo na kailangan paintindihin kung saan ba kukunin yung ganito. But I'll just give you sample pages kung anong meron dito sa ating homeschool planner. Of course, hindi mawawala yung visions. Yung vision ng inyong homeschool, importante na malaman nyo kung ano yung vision. Actually, why yata yung umpisa. Ayan, oo. So, before the books, remember the why. So, una muna, gawin nyo muna yung why nyo. Ano ba yung why nyo as a family? Bakit ba kayo nag-homeschool? And then yung vision nyo, meron ako ditong nilagay din na vision board. Actually, yung last na homeschool planner, meron din ganito yan. So, nilipat ko lang dito yan. Minigrate natin dito sa ating bagong homeschool planner. But it's the same. Magkakaroon lang kayo ng vision board, yung statement nyo, vision statement, yung whys ninyo. So, sulat nyo lang dyan. Tapos, who we serve, who we bless, and then yung core values ng inyong homeschool. So for us, ano yung core values namin dito sa Graceful Homeschooling ng mga anak ko? Kasi meron tayong Graceful Homeschooling na for mga mommies naman, yung Papers to Profits. And then, I've also included yung faith goals na personal, family, education, career, ministry. So yan yung ilan mga pages na nandito sa ating homeschool planner plus the requirements. So kung halimbawa, kayo ay parang hindi kayo nag-enroll sa homeschool provider. So, syempre, merong mga requirements yung DepEd na kailangan natin na sundin. So, yan. Meron ditong part ng DepEd. Meron naman ditong part ng kung kayo ay enrolled under a homeschool provider. So, meron dyang mga basic documents checklist. Ano bang mga kinakailangan ng ating homeschool provider bago tayo makapag-enroll? Academic requirements para i-track ninyo. Tapos, iba pang mga requirements. So, nandito na yan sa ating homeschool planner. Tapos, nilagay ko na din dyan yung mga learning styles. Tapos, meron siyang mga short definition para lang din malaman nyo kung ano ba yung mga learning styles ng mga anak nyo. Tapos, meron akong ginawa dito na child, tapos yung observations nyo about their learning styles. And then, yung educational needs nila, sulat nyo lang dyan. Tapos, 8 yata ito na kids yung inalat natin. Para kung halimbawa, meron man kayong you're homeschooling multiple children, saktong-sakto to. Kasi 8 yung nakaprepare natin for this. Tapos, after ng learning styles, syempre yung teaching method. So, pag nalaman kasi natin yung learning styles ng mga bata, doon natin pwedeng i-match yung ating mga teaching methods. Okay, so meron din diyang mga definition kung ano yung mga teaching methods na pwede nating i-explore to go along with the learning styles ng mga anak natin. Tapos, meron din tayong pinrovide dito na ganyan. Parang blank space siya. Tapos, ilalagay nyo lang dito yung our family values and goals para lang din ma-determine or ma-identify nyo ano ba yung teaching methods na gagawin natin this year. So, akin blank pa kasi nga hindi ko pa talaga nasimulan yan dahil tinapos ko pa yung mga gagamitin naming mga curriculum and mga materials. Tapos, meron ako ditong nilagay na subjects. So, yung subjects na to ay preschool, primary grade, upper elementary, junior high school. And then, meron ding electives. Kung gusto nyo ng merong subject na electives, it's parang gagawin namin to, it's because naka-open curriculum kami. So, pag open curriculum kasi, mas meron kang flexibility to choose kung ano yung mga subjects na gagawin mo, kung meron ka bang mga idadagdag pa na mga subjects sa pag-homeschool mo. But of course, kailangan mo pa rin mag-adhere kung ano man yung requirements ng yung homeschool provider. Kahit naka-open curriculum ka, syempre, meron pa rin requirements
requirements yung ating homeschool provider na kailangan nating sundin. So, yan. Tapos, meron tayo dyan subjects, meron dyan child, tapos ano yung mga subjects na ita-take nila for this school year. Again, 8 ulit yan para sa 8 anak. Ako, 3 yung hino-homeschool ko. Pero for sure, meron talagang mga nag-homeschool na mas marami pa, no? Kasi, like for example, yung ninong at ninang namin, 6 yung hino-homeschool nila. So, yan. Tapos, meron din tayo dyan na subjects as yung child and curriculum na gagamitin, book title, publisher. Diba? Parang gino-through ko na din lahat. Kasi nga, importante yan. Tapos, meron tayong supplies. Meron ding space kung meron kayong parang homeschool area, gusto nyong ayusin, organize. So, meron tayong nilagay dyan na space. Tapos, may mga area, purpose ng area na yon, location. Kasi, like for example, gusto nyo na meron kayong parang book nook kung saan dun magbabasa yung mga bata. So, ilalagay nyo lang dyan. Tapos, ano yung mga materials or furniture na kailangan nyo, saan location yon sa inyong mga bahay. So, tapos na yan sa first part. Tapos, yung pala, meron ako nilagay din na parang sheet siya para lang malaman nyo kung magkano gagastusin pag sinet up nyo yung homeschool space ninyo. Okay, tapos yan na, nandito na tayo sa planning. So, meron ako ditong nilagay na reading log. So, para lang dun sa mga books na gusto nyong basahin, at least ilog nyo lang to para lang din makita nyo yung progress, na matrack nyo yung progress, kung okay, ilang books na ba yung nabasa natin for this quarter, ganyan. Tapos, at the end of the school year, pwede nyong i-pile up lahat ng mga books na binasa nyo, and then, mag-picture kayo, mag-document kayo ng mga books na yon. Tapos, meron din ako nilagay dito na movie or kaya naman ay video log. Kung halimbawa may mga video lessons kayo na papanoorin ng mga anak mo, so ilog mo din yan dito. Meron tong monthly plan na spread. Yan, para sa mga plano nyo for the whole month. Tapos kami, usually, sinisync namin talaga lahat ng mga schedule namin with the activities ng iba-iba pa. So, sa ministry, with the business, with Graceful Homeschooling Plus. So, nakasync lahat ng mga schedule namin. Kaya kailangan ko talaga ng monthly spread. Dahil kung hindi ako gagawa nito, magkakagulo-gulo talaga yung schedule ko. Kaya nilagay ko din yan. Now, nandito na tayo sa weekly plan and I'll show you. Okay, so meron ako ditong weekly plan or weekly spread naman ito. So, diyan na nakalagay yung subject, tapos meron diyang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Friday. Tapos, meron dito parang maliliit na mga boxes din na meron din siyang mga days na ito naman ay intended siya for some activities. Tapos, itong weekly plan na to ay naka-align din ito. Same lang din ito with the ginawa ko din na student planner. So, meron din akong ginawa na student planner para sa mga estudyante naman. And I'm gonna show you din kung ano yung sinasabi ko. So, yan. Ito yung itsura niyan. So, ito, match yung dalawang yan. Yan, match yung dalawang yan. Para kung anong nangyayari sa homeschool planner ko, yun din yung nangyayari sa homeschool planner ng mga anak ko or student planner ng mga anak ko. So yan, meron din silang subject, tas Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tas meron din silang mga space dito for mga activities nila and task. What I love about this ay meron itong habits dyan sa pinakailalim. Merong habits dyan. So like for example, daily devotion, self-care, exercise. So tapos merong Monday, Tuesday na i-shade nila. So kung nagawa nila yun, i-shade lang nila yung circle na nandito. Tapos, meron akong blank dito para at least meron silang space to write kung ano pa yung mga habits na gusto nilang gawin. Tapos, meron din yung i-shade nila sa bilog. Dito naman, on the other side, ay meron ditong reflection. So, kung meron silang gustong i-reflect within the week, so, dyan nila i-dump lahat ng mga gusto nilang sabihin. Tapos, meron lang ditong rating. Nandiyan, am I satisfied with this week? Yan. Tapos merong mga emojis dyan na i-shade na lang nila. Tapos I'm grateful this week for ano yung grateful sila. Now, nakaano din yan dito sa ating homeschool planner. Although, dito naman sa planner ng mga magulang ay nasa taas naman ito. So, yung reflections mo nasa taas. And then, nandun naman din yung am I satisfied this week? Tsaka, I'm grateful for this week. And then, after nitong weekly plan, ay meron din akong nilagay dito na monthly assessment. So, it's just a blank space wherein pwede nyong lagay lahat ng mga assessment nyo, kung ano yung gusto nyong basta kung ano yung assessment nyo for the whole month ng, ano ba ngayon, July. So, let's say, for example, the whole month of July. So, ilalagay nyo lang yung assessment nyo. I-take down notes nyo lang yan.
Tapos, after nyan, ay pinakadulong-dulo, actually wala to kasi makapal na talaga siya. Pero this one, I think 4 months ang kaya nito. Kasi nilagay ko nga ng walong child siya. Kasi parang kada isang weekly spread ay isang bata. Okay, so hindi siya pinaghalo-halo natin ng mga 3 bata, ganun. Kasi mahirap talaga pag meron kang multiple kids, mahihirapan kang i-track pagka hindi sila hiwa-hiwalay. Sa student planner ay ito yung meron pa kami dito. So meron diyang reading log ng mga bata, same as with the reading log and movie log, meron din. Yan, meron din sila dyan. Tapos, meron din tayo ditong field trips log. So, kasi kung halimbawa, meron kayong mga plan na nag-field trip kayo, ganyan. So, meron kayong log na pwede nyo isulat yung mga field trips ninyo. And then, after ng field trips, meron din silang evaluation naman. So, ano ba yung evaluation nila for the field trip? So, meron lang mga questions na sasagutan. So, merong mga question prompts dyan. Tapos, magdudoodle lang sila anong favorite part nila ng trip. And then, i-rate lang nila kung ano yung nangyari doon sa field trip nila. So, yan. Or yung experience nila for their field trip. Tapos, since yung itong student planner, meron sila ditong lalagyan ng, ayan, nakalagay, write the Bible verse. So, meron dyang write the Bible verse. Here, that you will keep in your heart this week. So, parang ito na rin yung pwede nilang maging memory verse for the whole week. Tapos, so meron tayo dito sa pinakalikod niya na weekly Bible verse list. So, pwedeng, ito, meron siyang nakalagay na week 1, week 2, week 3. So, ito yung kokopihin nila doon sa weekly spread nila para iyon yung kakabisahin nila. Itong student planner na kompleto to, 42 weeks ito. I think 42 or 45 weeks. Parang ginawa ko siyang 45 weeks para meron pang sobra na week yung mga bata. So, yan yung student planner natin. And then, ito naman, yung homeschool planner naman para sa mga magulang. So, ito yung gagamitin namin this school year plus, of course, yung iba pang mga gagamitin namin, which I think gagawan ko na lang siya ng video para lang din mabigyan ko kayo ng insights kung ano ba yung meron doon sa mga ginawa natin. But para lang din mabigyan kayo ng idea ano ba yung mga gagamitin namin. So, meron akong ginawa na Bible reading and copy work. So, this one naman ay intended ito para makapagbasa ng Bible yung mga bata. So, meron ako for primary, yung primary na 1 to 3. So, iyan yan. Itong color green. Tapos, meron ding for, elementary. So, parang 4 to 6. Pero si Zoe grade 7. So, ito na rin yung gagamitin niya. So, dalawang color yan. Yung difference lang nito, kasi yung parang sa primary, meron siyang, kukupahin na talaga to. Tapos, naka-line pa rin para at least hindi maliligaw yung mga bata. So, ito yung isa sa gagamitin namin. And, syempre, of course, we're gonna use yung Raising Brave Arrows na with good character na ginawa din dito sa Graceful Homeschooling. So, we're gonna use yung grade 1, and then we're gonna also using grade 4, and then itong grade 7. So, yan. Tapos, yung ilan sa mga print ko, itong mga to ay naka-public domain na ito. So, ibig sabihin, pwede ko na talagang i-print siya at pwede na din talaga siya na, ayan, yung gawin siya na printed. So, naka-public domain. So, naghahanap lang ako ng mga public domains kasi nga, I really wanted this homeschool year to be enriched with literature, mga ganyan. So, instead of, magsasagot kami ng mga textbooks nila, so magbabasa kami. Like, for example, yan, famous men of science, kasi yung kay Yosh, pag-aaralan na niya yung mga scientists or famous men in science. So, meron akong nakita na public domain. So, ito yon. Plus, meron akong binili before naman na localized to. So, ibig sabihin dito sa Philippines, ito yung mga outstanding young Filipino scientists. Tapos, kwento lang nila yung kanilang mga stories dito sa book na to. So, gagamitin namin ni Yosh to. Kasi ito, puro men ito. So, parang puro lalaki yung mga scientists, no? I don't know why. Parang konti lang talaga yung mga scientists. But, dito ay meron tong mga Filipina na nandito. So, kwento nila yung kanilang story. So, yan yung example niyan. Tapos, another one, because si Zoe ay grade 7 na, ang subject na niya sa Araling Panlipunan ay Asia. So, meron akong nakita, actually, dalawa to na book. So, meron akong
Yan, makapal kasi masyado. So, hindi kaya nung loopwire ko. So, ginawa ko na lang dalawang book, part 1 tsaka part 2. Pero this one ay Introductory History of Southeast Asia. Tapos, a short history of Southeast Asia. So, Southeast Asia muna kami ngayon. Tapos, I think pag nag-progress naman siya, magiging buong Asia naman siya. Kasi gustong aralin ni Zoe yung history of Japan naman. So, may nakita na rin ako na parang public domain na book dyan. So, gagamitin namin yan. Tapos, eto, meron din ako nakita, Stories of Insect Life. Instead of yung mga theories about insects, it's gonna be stories. So, parang mas interesting talaga sa mga bata. Tapos, ito yung grammar na gagamitin ni Yosh. Tapos, ito yung pinakita ko sa inyo nun. Kay Zoe naman din. Tapos, we'll have reading lang. Itong subjects na to ay for today lang. Kaya, marami pa, nandun pa yung iba, mga subjects like AP, tapos math, mga yon. So, nandun pa yan. Ito naman ay for science. So, reading ito. Tapos, meron lang din ako nakita. By the way, meron ako nakita sa internet na ang pangalan niya ay Let's Read. So, the Asia Foundation siya. Tapos, ang daming mga pwedeng i-print na mga books na ginawa talaga siya, intended siya para talaga makapagbasa yung mga bata, no, all over the world. Kasi, accessible siya. Tapos, libre lang, wala siyang bayad. So, yung website nito, ililink ko sa description natin. But it's Let's Read, the Asia Foundation. So, ganyan yan. Tapos, ito, decodable book ito. So, para dun sa mga hindi pa masyadong marunong magbasa ng in English, yan. So, decodable book ang tawag dito. Tapos, very short lang and for sure matatapos ng mga bata. So, yan yung aming mga gagamitin this school year. Pero ilan lang pala to kasi hindi pa to yung talagang marami or yung lahat ng mga subjects namin. But, mag-start na kami ng homeschool kasi medyo na-delay na kami. So, 2:38 na. Grabe, ang haba pala nitong ginawa kong video na to. Pero, I just really wanted to show you yung student planner natin and yung ating homeschool planner. It's because sobrang helpful talaga sa akin ng student planner, especially nag-homeschool ako ng multiple kids, 3 mga bata. So talagang kailangan ko talaga ng planner para makip track ko lang din kung ano na yung progress namin sa aming pag-homeschool. So yan, mag-homeschool muna kami. Siguro I'll show you mga clips of kung paano namin ginagawa yung pag-homeschool namin. So, you have to write your subjects lang muna. Your subjects are Bible and copy work. So, that one yan. Okay. Character formation. Araling panlipunan. Filipino. Next. Boys, let's go. Yosh, Sion, come here na. Sion. Okay, you have to write. Saan yung are you still using pencil? You're already grade 4? I use pen! Okay, get, saan yung pen mo? Wala. I prepared that table para you can read there. You have to read, okay? Before the world had anything, no sun. So you have to write now, this one. Proper handwriting now. Yours look like a 3-year-old's handwriting. So you have to copy. Speak is called. Okay, so now we're doing character formation, CF. And we're using the book na ginawa dito sa Graceful Homeschooling, Raising Brave Arrows. So Yosh is doing the dictionary because he's doing the vocabulary. And then Zoe also. Okay, so Sion is reading naman. God loves it when it's here. To learn how your words and It says, if the statement is true for you, move in the direction mentioned. Alright, are you ready, guys? Yeah. Okay. Okay. Step to the right if you've helped someone who was being teased. Right? Right. Okay. Step forward if you've ever been unfair to someone and said sorry. Step forward if you've ever been unfair to someone. Okay. Step back
If you've stood up for a friend who was being left out. If you've prayed for someone who hurt you. Yeah. Okay. You never. Thank you guys for participating in this activity. We got. Because this is your your reflection, Yosh. What did you feel while moving during this activity? It's important to notice, diba, that when someone... That's evil. You should stand up for them. Okay, tama. You speak for them, right? Okay, so he's not done yet. Meron pa siyang mga tinatapos. Pero almost done na siya. Oh my gosh, we're almost done. Look at my itsura. So, yun yung aming homeschool day. This is what it looks like on a typical homeschool day. Homeschooling multiple kids na iba-iba silang level. Grade 1, tapos 4, and then 7. Grabe. Yung homeschool area namin, grabe. Para din But, we're happy because we finally started and kicked off our first day of homeschool. First day pa lang ngayon kasi nga nagkabagyo. Pero definitely, na-enjoy namin yung first day namin. So, thank you so much for joining us today. Can you say bye muna, guys? Bye! Bye!